Okay mga sir, mga boss, Kepler uli ang gagawin natin, high power video okay amplifier. Actually, nakailang pagawa na ito. Nakailang pagawa na. Kanino nga ba to? Kay basahin ko dito sa nakasulat Asa na ba? Kay Kuya Ninyo Leonel Miharis, shout out. Yan. Ano bang ano dito? Ang sabi niya dito, dadagdagan ng capacitor at saka transistor. Iko-confirm ko lang siya kung ganun pa rin ang gagawin kasi napag-usapan namin to. Sabi ko nga kung practicality ang pag-uusapan, yung igagastos niya dito, idagdag niya na lang tapos bilhin ng bagong amplifier. Kaya lang, sa mother daw niya to, kumbaga may sentimental value. Kaya willing pa rin siyang gastusan na kapag daw na nga ng panggastos dito yung may-ari. So ngayon, ang gagawin natin, subukan natin isa pang kumbaga sabi ko sa kanya isa pang hirit. Gawin pa natin isang beses. So ngayon, first time kong gagawin. Sa ibang paggawa, nakailang paggawa na siya nito. So isang beses pa dito sa akin. Ngayon, kung talagang masira uli, saka na siguro niya pag-isipan ko ano. Pero sa ngayon, ang request niya dito, magdadagdag ng transistor at saka capacitor. Okay? So saglit lang mga boss, buksan natin para ipakita ko sa inyo ang sitwasyon sa loob. So ito yung laman niya. Kung mapapansin nyo, may sunog na nga dyan. Iba na rin yung gamit na 3281. Pero pwede naman yan. Okay. Tapos may napansin ako dito banda na may kalawang. Madilim lang kasi walang ilaw yan. So ang gagawin ko dito ay unang-una, ito muna. Ipauli na natin itong sa harapan. Ito muna gagawin natin yung mainboard. Kalasin ko tapos linisan ko. Yan pa yung mga tawag dito, pinagsunugan. Then lahat na may kalawang papalitan. Pagkatapos ay i-check yung board kung may corrosion. Pagkatapos iti-testing, okay? So kalasin ko na muna. Pati itong speaker terminal kinakalawang na rin. Okay, mga sir, mga boss, bali ito kinalas na muna natin yung mainboard. So napansin ko nga dito, parang ito may sunog no. Tapos yung board niya, tampered na rin, medyo semi-tampered na rin yung niya. May mga may mga repair na rin. Ganun din dito sa nakandaan na talaga. So i-double check natin yan at sinasabi ko yung corrosion nandiyan na nga, nagsimula na yung corrosion. Yan. So kailangan makiskis yan. Ayan Ayan problema yan nandito pa sa dito yan Yan, Yan ang problema dito sa Kevlar sa totoo lang mga boss. Kaya minsan mahirap to patinoy. Yan Yan. Kaya yan ang yan ang problema sa Kevlar. Kaya minsan kasalanan ng minsan technician na lang nasisisi. Halimbawa, ginawa naman ng technician tapos bumalik agad ang sira. Iba naman ang sira. Tuloy tayo. So yun nga, may problema sa corrosion tapos may mga kinakalawang na piyesa. Kaya medyo matabaho talaga to. Tapos napansin ko dito, zoom natin. Ayan, putok yung fuse. So possible yan na na may sira tong transistor. Assorted na nga yung transistor nito kasi iba na rin yung nakalagay dito. Tapos ibang na rin to, ibang manufacturer ng transistor din dito nakalagay itong ganitong transistor na Japan, malabo ata. Ito yung kadalasang ginagamit natin. Yung ganito. Hindi ganang makita yung numero, pero yung nasa tabi, yung ito malabo na naman yung ko. Yan, ito parang naka-okit yung nyo, yan Hindi tayo gumagamit yan kasi may mga nabibili ako na ganyan na piki. So hindi tayo sure kung piki talaga yan or original. So gagawin ko dito kasi balak na may-ari padagdagan ng transistor. Maganda kalasin ko muna tong sa heatsink tapos check upin ko muna kung ilang transistor yung nasira.
Tapos kausapin ko yung may-ari ko anong maganda dito. Okay, so mga boss, bali kinalas ko na itong ano naman to. Ito sa isang channel, yung may putol ang paa na dinugtungan na lang. Ito naman sa isa, yung sinasabi natin na hindi tayo sigurado kung original o hindi. Mahirap kasi parang ano talaga parang local talaga to Malaki yung pakiramdam ko. Kasi ganito yung itsura ng transistor dati na nabili ko na tumutugtog lang saglit tapos sibak ulit. So anong nangyari, dalawa po yung sibak, itong dalawa shorted, itong isa dalawa din normal pa. So, re-recommend ko dyan ay palitan na lang yung apat na yan plus itong isa kasi iba yung number. Palitan na lang din ng Kasi itong tatlo, ito yata yung mga original. So, malamang binunot din to ng gumawa sa ibang pero original to. Maiksi lang siguro yung paa. Pwede naman yan. So, ito papalitan natin para pantay talaga. Kung ano yung nakalagay, 5200 at saka 1943. So, ito wala na ata siyang 5200, ang ginawa niya itong 3281. Pwede naman yan pero ibabalik natin sa dating estado, papalitan natin yan. So bali ang total na papalitan dito na recommended ko, 5 transistor kasama na tong Okay. So saglit lang mga boss. Okay, so itong na to ay nahugasan ko na, malinis na. Ayan. Nasimulan ko na rin pala magkalas ng mga piyesa dito sa gilid. So, kinalas muna natin dito para mag-check tayo ng circuit board kung may resistance. Madalas kasi sa mga Kevlar to talaga Kaya isa to sa inaayawan ko kasi grabe ang trabaho dito sa Kevlar na to. Minsan tawag dito parusa to sa technician. Hindi naman pwedeng tumaas na single sumingil yung technician kasi talo din naman yung customer. Kaya minsan, usap talaga muna ng masinsinan bago gumawa ng So, good luck na lang. Sana yung ibang mga Kevlar user dyan ay hindi magkaganito yung mga amplifier nila. So, kadalasan ito ang problema yung kumakaluskos talaga na minsan nagkaka-DC out, nagtitrip yung relay, o minsan mahirap siya patinoin. So, gagawin ko dito ay alam ko hindi ito matatapos ng isa o dalawang araw. Sisimulan ko muna sa isang channel. Kakalasin ko lahat ng pyesa. Tapos, i-check ko na agad yung circuit board katulad ito. Kung mapapansin nyo itong circuit board na to, itong part na to, yan So, wala na nakakonect na pyesa dyan. So, pag tilister ko yan dito sa mga katabi niyang board, kasi yung guhit na yan yung bakante. Yung space niya. So dapat wala tayong masusukat na resistance dyan. Dito. Kasi wala na nakakabit ng pyesa. Ito bakante na. Kung may masukat tayo dyan na resistance, may problema nga yung board. Sa mga sa iba siguro baka hindi pa naka-encounter ng ganito. Maganda mapanood nyo para next time alam nyo na ang gagawin. O sa mga nakapanood nito, o sa mga naka-encounter na ng ganito, malamang ramdam nyo na yung mga pinagdadaanan natin. So, check natin, nakasit yung keystar sa times 10K. Ayan. So, pag gumalaw lang ng konti yan, ibig sabihin may nare-reading pa siya na resistance. Ayan. So, masilaw lang yung natin. Ayan. So, ito muna ang titingnan natin. So, dito tayo. Check natin dito. Okay, walang gumagalaw. Dito sa dalawa. Wala din. Tester natin. Okay. Okay, wala. Ay, meron. Ayan bitawan natin. So, may reading siya. Meron konti. Sa kabila. Meron din. So, ang isa sa dahilan kasi niya kaya nagkakaroon ng resistance dahil yung corrosion na yan. Mapapansin nyo yung itim na yan. Yan, yung itim na yan yung mga yan. So, parang nagka-carbonize yan tapos tumatawid doon yung Parang ganito. Yan, pag lumaki na ganyan nakalala yung yan. Katulad nito, yan, nagsisimula na. Yan.
Kaya isa-isahin talaga yan. Bakantin mo, tapos tisirin mo dito. Yan, tinisa natin dito. May nasusukat tayo sa ano, sa 10K. May nasusukat tayo sa 10K. Okay. Ayun, wala naman. Minsan meron, minsan wala. Okay. Meron. Minsan meron, minsan wala. So naglulos siya. Minsan meron. Minsan meron ano, kumbaga yung ano, nagkukontak-kontak doon sa ano. Kailangan isa-isahin natin talagang linisan yan. Subukan nating linisan to tapos testerin ulit natin. Hindi tayo, bali ito na nangyari, kinalas ko na lahat ng ano. Nagulat ako nung kinalas ko, ang dami kong napansin na kinalawang na pala. Yung iba, katulad yan, kinalawang na talaga. Ito naman sa may puno, kailangan din talagang palitan kasi mapuputol na din yan pagkatagalan. Katulad nitong capacitor. Yan, sa may puno din. Yung ibang resistor, pwede pa. Yung iba naman, hindi. Ito, katulad nito, pwede pa ito, ibabalik natin to. Pero itong mga kinalawang na resistor, katulad yan, wala na, palit talaga yan. Ang system nito, dalawa ang problema natin. Magkakalas ka isa-isa ng mga pyesa, tapos titingnan mo yung kakalawang yung papalitan. Okay na sana, magpapalit ka lang. Kaya lang, kailangan mo pang i-double check yung board kasi may problema yung board. Katulad nito, kung titingnan mo dito, parang walang problema, oh. Pero pag tinapat mo yan sa ano, ayan oh, makikita mo may tumatawid na ano, may tumatawid na ano, kaya kailangan isa-isahin pa talaga yan. Tsaka titisterin ko yan yung ano, halimbawa ito ko papunta dito. I-check mo yan, baka may resistance yan. Delikado katulad nito, halimbawa may na tayo tista dito. Maano kasi kaya medyo ayaw ko talaga ng Kevlar kasi matabaho talaga ang Kevlar gawin. Sakit talaga. Halimbawa ito, pansin nyo dito wala na connect yan dyan, tapos dito wala din. So pag tinister mo yan dapat dito natin ilagay, tapos dito. So wala dapat reading yan sa 10K yan. Kasi kung may reading yan, katulad nito, delikado. Yung iba wala na kasi nilinis ko na dito banda, isa-isahin ko na lang yan. Pag nawala na yung ano niyan, yung mga resistance diyan sa board, baka sakaling tuminoto. Ang dami pa dito mga katulad niyan, no. Hindi pa natitingnan, ayan pa oh. Ayan oh, mga ganyan nga corrosion. Isa-isahin natin yan. Yan. So marami-rami hanggang doon. Kaya talagang ano, minsan pag Kevlar ayaw ko minsan gumawa dito na ano lang tayo. Okay? So try lang natin to kung sakaling mapatino natin. Yan mga boss, nilinis ko na to yung circuit na to. Tapos isa-isa kong ibabalik yung pwede pang pyesa. Pero yung mga katulad nito, tingnan nyo. Yan o. Natamaan na rin ang corrosion. Try natin linisan yan. Para ano. So delikado na rin pag ganyan. O inisa-isa ko dito, gumamit ako ng magnifying glass. Tapos yung tapat sa ilaw system para makita ko may ano pa. Then tinister pa natin gamit ang 10K yung mga linya dito. Ngayon kung ano, sana maging okay na to. Para sa kabilang channel naman tayo. So matagal nga gawin ito kasi kakalasin mo lahat isa-isa tapos magano. Basta Kevlar talaga. Mga boss, tapos na ma-check ko tong isa na kulang pa ako ng pyesa. Marami din kasi mga kinalawang dyan ano. So tapusin ko lang tong isa para pag order ko kasi order din ako ng transistor sa capacitor para isang bagsakan na lang. Pati jumper inaunti-unti ko na pagpalit. So dito na tayo sa kabila. Kaya paalala sa mga gustong mag-restore ng Kevlar, matabaho talaga to mga boss. Maniwala kayo. Kailangan i-check nyo yung mga kinalawang na pyesa. Kung may sira pa, i-check nyo kung may mga shorted. Plus yung board. Yung board talaga, hindi pwedeng i-underestimate yung board. Kasi yung board,
minsan diyan talaga diyan talaga yung problema nito eh. Kasi ang ginagamit dito nila na materials ay iwan ko ba, mabilis makorroded. Actually, na bago pa sabihin na natin, siguro mga 2015 pababa, wala pa ako na-encounter ng mga corrosion on board. Nakaka-encounter ako ng ganon, pero yung mga amplifier na yun ay siguro nag-iedad na muna ng mga 20 years. O kaya Pero ngayon, yung mga amplifier wala pang 5 taon o wala pang 2 taon, ganon ang sitwasyon. So may siguro sa material na ginagamit. Oo nga, nabanggit ni Kuya Jid na na may mga klase ng board talaga na madaling Tsaka itong niya, yung mismong copper niya dito ay maninipis na. Kaya konting init lang, dali na. So dito na tayo. Ganon din uli, kalas. Tapos kalasing kakalbuhin ko na lang to. Then saka uli magpapalit ng mga pyesa. Tabi ko na muna to. Yun lang, medyo mahaba lang proseso. Inabot na nga tayo ng hapon dito, pangalawang araw na ngayon. So double check pa natin dyan kung alin yung pwede pa ibalik, tapos ibalik natin. Kinalas ko lahat para malinis natin ang uso dito, gawa ng hindi katulad sa common na maganda pa nga yung 5 auto dito i-repair eh. Kasi madalang tayo maka-encounter ng corroded yung board nito eh. Ito kasi kailangan mo talagang kalasin lahat, tapos double check mo yung mga linya-linya dyan. Kasi may mga part dyan na pumatawid na katulad yan Yan hindi na tayo sigurado dyan. Yung part na yan nagkakarbon na yan. So double check lahat. Kaya nangyari sa mga ganito, nakakanda tampered yung yung board. Talaga to, kumbaga mamumuhunan ka talaga dito ng oras para mapatino lang yung Ang masaklap lang diyan kung lahat na ginawa mo tapos hindi pa napatino, So linisan ko muna to. Tapos yung gumawa kasi maliit lang na 4.7 yung nilagay. Ito yung dati So tingnan nyo. Maliit siya. So papalitan natin ng malaki. Tapos itong naman, kiskisin natin. Tapos ibalik natin yung kalawangin na rin pala yung resistor Palitan na lang natin ng lagyan natin yan ng electrical varnish. Lalagyan din natin ng electrical varnish yan pag nakompleto na yung So tatabi ko muna. Tapos linis muna. Tapos pakalinis dito sa taas, sa ilalim naman. Lilinisin din. Pupunasan ko yun. Pupunasan ko yung board, tapos saka natin i-check isa-isa. Matrabaho to. So, kulang pa dito yung 3 araw siguro, kulang pa. Kaya nga isa sa mga dahilan ngayon sa mga viewers ko na magpapagawa, isa talaga sa dahilan kung bakit parang alangan na akong tumanggap ng mga Kevlar na amplifier ngayon. Lalo na itong GX7 kasi parang nakikinita ako na Pero lang siguro kung Pero halos yung iba ko naman natanggap na Kevlar na halos naman wala pang 1 taon Nagkakagano na ang problema. Minsan talaga nakakaalangan talaga Isa sa dahilan yan. Naalala ko uli ngayon kung bakit pala hindi ako tumatanggap ng Kevlar. Dito naman, sinubukan ko lang kasi pwede pa isa pang try kung kakayanin talaga. So tingnan natin kung mangyari dito. So nagsugal lang ako ng dito. Kumbaga namuhunan ako ng araw. Araw, lead at saka So sana gumana. Linis muna. Ayan, day 3, pangatlong araw. Bali sa wakas na ibalik ko na rin dito. Ito pala yung una, tas ito yung pangalawa. Natawa na lang ako dito sa pinagagawa ko. Medyo trabaho lang talaga, medyo matrabaho. Tapos kulang pa tayo ng mga pyesa. May mga dumating na akong pyesa na in-order ko sa online. Kaya lang kulang pa rin ako ng transistor. Ayan Yan, dito. At saka yung transistor din dyan, kulang pa ako. Meron ako dyang C. Yung A, in-order ko, antayin ko lang. Baka sa round na rin ako, ipapalalamove ko lang. Kung hindi pa kasi nababasa ng in-orderan ko yung So, kung wala, sa online tayo mag-aantay. Tapos, i-chat ko yung may-ari na madidiling. Okay, saka na natin yan lalagyan ng electrical varnish pag na-finish na. So, okay na rin yan. Dinouble check ko na isa-isa yung Sa mga transistor naman, kaya ako pinalitan na din yung iba kahit kumpleto pa yung pa. Kasi
Ayan. Pag ganyan ang problema ng ano, palitan na pag ganyan. Okay, habang wala pa yung order nating pyesa, so matitingga muna. Yung heatsink nilinis ko na oh. Itong ano, may mga kalawang din pala eh. Yung mga ano nyo, oh, yan oh. So kalasin ko na din at saka ano, pati potentiometer palitan ko na, at saka ito mukhang hindi ito yung dati niyang paa oh. Hindi natin kung alam kung ito yung dati niya talagang ano o ano nangyari dito. O ito ba talagang flat, kasi parang ano eh, parang sagad siya or ano. So double check natin yan. Iangat siguro natin ng konti or ano. Tama ba? Parang nakaangat dapat siya eh. Or ano. Ano ba sitwasyon nito? Tingnan ko na lang kung anong sitwasyon nito. So kalasin ko na lang lahat ditong ano, para ano. At saka itong ano naman kaha, yung ilalim lang siguro kalasin ko din yung transformer, tapos linisan ko to para mapinturahan ng konti ito, matabunan man lamang para hindi lumala yung kalawang. Yan. Tapos na natin yung dito pala, kinalawang din oh. So andun yung transformer, tinabi ko muna. Nililinisin natin to, tapos dito may kinaklarify muna ako kay owner kasi gusto niyang ipakalas tong ano, hindi napapaganahan yung mic, tapos ito ipapafix na lang to, yung loudness at saka ano. Ito naman wag niya daw palitan, ito pa rin, at saka yung volume. So tatanggalin lang natin yan, tapos volume para malinis. Saka natin ano, antayin ko yung go signal. Nalinis ko na tong board, tapos bala ko sana papalitan ko lang yung mga kalawang, kasi jumper lang talaga yung napansin ko dito na may kalawang. Kaya lang habang chinecheck ko yung mga resistor, ay napadigay ako. May kasabihan sa amin, pag nagdighay, ang kasunod dyan ay bibigkasin namin yung salamat sa Diyos. Lagi namin yan, kasi parang ibig sabihin nabusog ka. Kasi kakatapos ko lang mag-merienda mga boss. So tuloy tayo. Ang napansin ko parang ganito yung eksena. Yan. Kaya naobliga ako na doble trabaho man, naobliga akong kalasin para ma-eliminate na yung ano, kasi pag tinuwid mo tong ano, 'di ba yung kadalasan niyan yung hinang nakaganito. So para matanggal, itutuwid mo yan para maano. So pag tinuwid mo ng ganon, napuputol na agad yung iba diyan. Kaya nag-decide ako na isa-isahin na lang. Ayun, inabot naman ako ng ano. Inabot naman ako ng siyam-siyam. Ingat na ingat kasi ako gawa ng ano. Isa din sa ingat-ingat ako kasi baka pag pinilsa ko naman magkanda tuklapan naman yung PCB. Yun ang iniingatan natin. So malapit na, pero ibabalik ko naman to. Ibabalik ko naman yung ano katulad nito. Wala namang kalawang yung puno o yung paa. So, yan. Nga pala, dumating na yung piyesang order ko. Ayan na. So, tawag dito. Total, nasimulan ko naman to. Tapusin ko na lang dito. Then, balik tayo mamaya doon sa board. Pag may time pa ako mamaya. Kung hindi naman ako kapusin sa oras. Actually mga boss, sasabihin ko sa inyo, hindi ko naman ano yan. Hindi ko naman tuloy-tuloy ito tinatrabaho. Mga siguro, after 2 oras, nagpapahinga ako, hinihiga ko yung likod ko kasi hindi ko na kayang nakababad na nakayuko o nakaupo. Sumasakit na po yung likod ko, kaya ang ginagawa ko, pagkatapos ng 2 oras, i-stop ako, tapos pupunta ako sa higaan, mga siguro 15 minutes muna na nakahiga para mapahinga kasi nangangawit yung likod ko eh. Tapos balik naman ako. So dati, nung medyo bata-bata pa ako, kaya ko yun. Pero ngayon, hindi pa naman ako ganun katandaan, 40 pa lang ako. Pero ngayon, mukhang kailangan ko na talagang ano, kasi sobrang kirot na ng likod ko. Hindi ko na kaya talaga ng maghapon tuloy-tuloy nakaupo. Okay? So, dito ay natapos na rin natin yung request ng may-ari na tanggalin na lahat ng pyesa dyan. Ginawa na natin, tapos nilinis na rin natin yan. Dito naman, yung request niya na ipadirekta yung switch. Pwede ko naman sana tanggalin at jumperan lang yan. Yan, katulad yan, jumper na natin dyan. Dilinis na rin pala ng thinner yung ano. Double check ko na lang yung paglinis. Andun yung mga pinagpalitang pyesa.
yung mga kinalawang dyan. Tapos ito, wala na tong ano sa loob, yung parang ganito niya. Ito yung pinaka contacts niya na naglalaro dito. Nagaganon-ganon siya oh. Wala na yan. Pero binalik ko lang to para hindi magkaroon ng awang doon sa ano. Pero wala na tong function. Kumbaga yung loob nito, wala nang contacts doon na naglalaro. Tapos dumating na yung pyesa natin. Andito yung pyesa, yan, Bob, may nakalagay. So, ito na yung mga capacitor. Tapos transistor, ayan. Mga transistor na kailangan natin, ayan. Dumating na. Ayan. So, ewan ko kung may resibo to. Wala ata resibo. Model din tayo ng isang 800. So, ayan mga boss. Bukas naman siguro kasi gabi na eh. Ano naman to, pang ilang araw na to. Hindi ko na mabilang. Pang-4 na araw na ito bukas. So, magsisilbing tanda sa akin na sa susunod pa ganitong maraming gawa, wag mo nang tatanggap ng mga malalang ganitong sira. Kasi ubos oras talaga. Tingnan mo na kailang araw na ako. Update tayo. So, tumutunog na to. Kaya lang ang problema, itong tones, ayaw na rin gumana eh. Pinalik ko. Ito gumagana pa yung sa mid. Pero yung bass, sumasablay na pag ginagalaw, namamatay yung relay oh. Yan. So palitan natin ng ibang music. Yan. So pag ibang music, pag hindi ma-bass, hindi naman. Kaya lang, halos pag pinihit mo wala na rin pagbabago. Kailangan ipaalam ko sa may-ari para alam nila. Mga boss, huling update pang-4 na araw ngayon. Pero hindi naman talagang 4 pa na araw, 5 araw, hindi ko na maalala. Basta matagal. Ang dami, mga kalat-kalat ko dyan yung mga pinagawa, no? So, napatunog na natin, hindi na napatunog. Plinano ko naman yung paglagay ng transistor kasi request ng may-ari niyan. Hindi lang naman transistor yung dinagdag dyan, pati resistor na 2 at saka capacitor. Andun yung capacitor, oh. So, may board tayo ng speaker selector. Yung ginawa natin pinaka base niya para mai-build natin diyan. So okay na siya. Yan. So far okay na to at makakausad na rin yung pila ko. So wag niyo na akong tanungin dito sa magpapaturo kasi busy ako mga boss. Paano magdagdag, pasensya na mga boss at masyadong busy talaga ako. Sa mga pagtiyagaan niyo lang muna kung yung video yung mga video ko lang yung kaya kong i-offer. Pero yung time ko na magturo sa inyo ay wag na muna sa ngayon. Kasi sa mga nagchat-chat na hindi na replyan agad o pasensya na po. Inuuna lang natin yung mga paggawa. So, hanap buhay muna tayo bago kumbaga tulungan ko muna yung sarili ko bago ko tulungan yung iba. Ganun lang kasimple yun. So, pasensya na kung may ma-open pero ganun talaga ang buhay. Okay, thank you.